Sinong Diyos ba ang pinaniniwalaan mo? Marami sa atin ang naniniwala na ang Diyos ay immortal. Sa kabila nito, may mga taong nagsasabing sila ang Diyos. Ano ba ang kanilang dahilan? Bakit nila ito ginagawa? Sino nga ba talaga ang reincarnation ng Diyos o ang muling pagkakatawang tao ni Jesus? Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, kung gusto mo ng ganitong klaseng mga videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pahit na rin sa ating bell icon. Unang-una sa ating listahan, si Sir G. Turup. Sa liblib na kagubatan sa Siberia, libo-libong pamilya na umalis sa kanilang mga tahanan at sumapi sa kanyang simbahan ng Huling Tipan o ang Church of the Last Testament. Ang simbahang ito ay mayroon ng 10,000 mga tagasunod sa buong mundo. Si Sir G. Turup ay kilala rin bilang si Visarion na sinasabing siya ang nagbibigay ng buhay na nagpakilalang siya si Jesucristo. Si Sir G ay kasalukuyan ngayong 63 years old. Sa edad niya noon na 29 anyos, sinimulan niyang ipinakilala sa publiko na siya ang reincarnation o ang muling pagkakatawang tao ni Jesus. Una siyang nagsalita sa publiko noong August 18, 1991. Kasabay nito ang pagtatag niya ng Church of the Last Testament. Marami ang naniniwala sa kanya dahil sa dami umano ng mga nagawa nitong himala. Noong September 22, 2020, inaresto ng mga otoridad ng Russia si Visarion dahil sa mga kaso ng pagpapatakbo ng isang illegal na reliyosong organisasyon, pisikal na pinsala sa iba at pangingikil o extortion. Siya ay dinakip ng FSB at Russian Police at dinala sa Novosibirsk Central District Court kasama ang dalawa nitong aides. Ang nagpakilalang Diyos ay mayroong 6 na anak mula sa 2 babae. Siya ay may nakababatang kapatid na babae, si Irina. Bagamat mayroon siyang biological mother, itinuturing nitong si Maria ang kanyang nag-iisang ina. Ayan Aray Cristo. Sa maliit na bayan ng Brazil, mayroong isang tao na nagpakilala din na siya ang reincarnation o ang muling pagkakatawang tao ni Jesus. Kasalukuyan siya ngayong 76 years old. Ang tunay na pangalan niya ay si Alvaro Tais o mas kilala sa tawag sa kanila bilang si Ayan Aray Cristo. Kinuha niya ang pangalang Ayan Aray kung saan ipinako si Jesus sa krus. Kung ating babasahin, ang nakalagay dito ay INRE. Ang ibig sabihin ng Ayan Aray, Jesus the Nazarene, King of Jews. Taong 1969, sa edad na 21 years old, isinapubliko niya na siya ang Diyos. Ipinakilala niya ang sarili na siya ang Ama, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Dahil dito ay nagtayo siya ng sariling simbahan at pinangalanan niya itong SOST na ang ibig sabihin ay Suprema Ordem Universal de Santa Trinidad o Supreme Universal Order of the Holy Trinity. Sa ngayon, mayroon na itong daang-daang mga tagasunod. Karamihan sa kanyang mga miyembro ay mga babae at nakatira sa compound ng simbahan. Siya ay ikinulong ng mga pulis ng 40 beses dahil sa kanyang mga pahayag at hindi pangkaraniwang paraan ng pananamit. Marami ang nagsasabi na may problema ito sa pag-iisip, pero sa kabila nito ay marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Pangatlo sa ating listahan, si Jose Luis de Jesus Miranda. Siya ay isang Puerto Rican na nagsasabing siya ang pangalawang pagdating ni Jesucristo. Itinatag niya ang simbahan noong 1988 at pinangalan ng Ministerio Creciendo in Gracia o ang ibig sabihin, Growing in Grace, at ipinakilala ang sarili bilang Jesus Mind. Pero bago siya nagpakilalang siya si Jesus, una niyang sinabi sa publiko na siya ang reincarnation ni Apostol Pablo at noong 2005, binago niya ito at sinabing siya talaga si Jesus. Pero nagkawatak-watak na ang mga tagasunod nito pagkatapos ng kanyang kamatayan noong November 17, 2013 dahil sa liver cirrhosis sa edad na 67. At panghuli sa ating listahan, Apollo Carion Kibuloy. Hindi nagpapahuli ang ating kababayan na si Pastor Apollo Kibuloy. Kilala si Pastor Kibuloy hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Siya ay nagpakilalang anak ng Diyos o appointed Son of God at owner of the universe. Ipinanganak siya noong April 25, 1950 at kasalukuyan ngayong 74 years old. Itinatag niya ang simbahan noong 1985 at pinangalanan niya itong Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon sa ulat ng BBC, umabot na sa 7 million ang miyembro o ang tagasunod ng KOJC sa buong mundo. Di hamak na mas marami kaysa ibang mga taong nagpakilalang Diyos. Matatanda ang sinabi ni Kibuloy na siya ang may-ari ng mundo at hindi tayo makakapunta sa langit kung hindi dadaan sa Kanya. Na ang lahat ng naririto, hindi sa iyo yan, kundi sa Amang gumawa sa iyo at ipinamana niya sa iyo. Kaya minana ko ang lupa. I am now the owner of the earth.
I am now the owner of the world. At noong kasagsagan nga ng lindol sa Mindanao, nag-claim si Pastor Kibuloy na kanyang pinatigil ang lindol, bagay na dapat umano nating ipagpasalamat sa kanya. At isa sa kontrobersyal na isyu ni Kibuloy, bago lang, ay ang mga kasong kinakaharap nito sa bansa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na sa US. Siya ay nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking dito sa Pinas. At sa Estados Unidos naman, nahaharap din siya sa patong-patong na kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling. Halos 3 linggong hinahalughog ng mga otoridad ang KOGC compound dito sa Davao City para arestuhin ang pastor na may patong na 10 milyong piso, hanggang sa umabot sa punto na nasukol ito o na-corner ng mga otoridad at tuluyan na ngang sumuko. Kilalang mayaman si Kibuloy dahil sa kanyang mga ari-arian, kabilang na ang kanyang prestiyosong paaralan sa Davao na Jose Maria College na itinatag noong 2000. Suara SAG Network Corporation, ang franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI. Nagmamay-ari din ito ng mansyon sa labas ng bansa, sariling sasakyang panghimpapawid at marami pang iba. Ano ang reaksyon ninyo dito? Naniniwala ka rin ba sa kanila? I-comment ang inyong reaksyon. At kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para updated sa ating mga latest uploads. Maraming salamat po.